Ngayon ay ating ibida ang kwento ng isang ina na nalugmok sa kalungkutan matapos masawi ang kanyang anak. Ilang araw na ang nakalipas mula nang namatay ang nag-iisang anak na lalaki ni Aling Imelda. Namatay ito bilang isang bayani, ngunit hindi iyon ang nakapagpagaan ng kanyang kalungkutan. At ngayon, habang naglalakad siya patungo sa puntod ng kanyang anak, sinisisi niya ang kanyang sarili sa isang bagay. Ito ay kung bakit siya pumayag na sa lungsod inilibing si Greg at hindi sa kanilang sariling bayan kung saan ay katabi ang libingan ng kanyang asawa. At marahil ay malapit na rin siyang mapunta dahil hindi na siya magtatagal, ayon sa iniisip ng nagdadalamhating ina. Ang pangungulila ay nagdulot sa kanya ng pagkabigla at pagdurog ng kanyang puso. At ngayon ay hindi pa rin ito nawawala sa loob ng 40 araw. Ngayon ang ika-40 araw mula nang pumanaw si Greg. Pagdating sa usapin ng libing, sumang-ayon si Aling Imelda sa mungkahi ng kaibigan ng kanyang anak na si Christian. Nahayaan na lamang na mahimlay si Greg sa sementeryo sa lungsod dahil naroon ang pamilya nito, ang kanyang asawa, dahil hindi nagkaroon ng anak ang mga ito. Si Christine ay isang maganda at matalinong babae mula sa isang mayamang pamilya. Naniwala si Aling Imelda na ang kanyang anak at asawa nito ay itinadhana. Ngunit noong libing lamang niya napagtanto kung gaano siya nagkamali. Hindi man lamang umiyak si Christine sa libing ni Greg at halatang naiinip lamang ito. Kung hindi dahil sa suot niyang damit na pangluksa ay walang maniniwala na siya ay naging isang balo. Talagang humihikab si Christine. Maliwanag na ang seremonyang ito ay isang pasanin lamang para sa kanya. Hindi man lang ito humalik sa kanyang asawa bilang pamamaalam at hindi rin ito nanatili sa memorial at ganoon din ang mga magulang nito. Namatay si Greg dahil sa sunog sa warehouse kung saan nakaimbak ang mga kagamitan sa pagpapatayo ng gusali. Si Greg ang unang tumakbo upang iligtas ang mga manggagawa na nakakulong sa isa sa mga silid. Nailigtas niya ang 3 manggagawa, pati na rin ang kanyang sarili. Ngunit sa kasamaang palad, nasawi din siya sa ospital matapos makalanghap ng maraming usok. Si Greg ay isang bayani at naging isang bayani na siya mula pagkabata. Si Aling Imelda ay dahan-dahang naglakad sa daan. Inalala kung paano iniligtas at pinagaling ng kanyang anak ang lahat. Mula sa mga aso at pusa hanggang sa mga kalapati. Noong bata pa ito. Lagi rin itong tumutulong sa mga matatandang kapitbahay, maging sa pagdidilig ng mga halaman o pagpunta sa tindahan. At isa pa ay hindi nito nalilimutan ang mga gawaing bahay. Ito ay dahil may mabuti itong puso. Laging sumusuporta sina Aling Imelda at ang kanyang asawa sa kanilang anak. At madalas nilang sinasabi dito na tama ang gumawa ng mabuti dahil ito ay babalik sa iyo. Akala nila ay magiging doktor o veterinaryo ito. Ngunit nag-aral si Greg sa isang kolehiyo ng engineering. Isa rin itong magandang propesyon, kaya't hindi na nakipagtalo pa ang kanyang magulang. Masaya lang ang mga ito para sa kanilang anak. Mahigit ng 40 taon ang edad ni Aling Imelda nang ipanganak niya si Greg, kaya't para sa mag-asawa ay isa siyang tunay na himala. Samantala, noong nasa 2 taon na si Greg sa kolehiyo, ay biglang namatay ang kanyang ama. Inatake ito at basta na lamang huminto ang puso. Inakala ni Aling Imelda na mamamatay na siya sa kalungkutan, ngunit ang pag-iisip sa kanyang anak ang nagpatuloy sa kanya. Noong nasa 3 taon naman si Greg, nagsimula siyang magtrabaho upang mapagaan ang buhay ng kanyang ina. Gayunpaman, pinagalitan siya ni Aling Imelda at sinabing pag-aaral na lamang ang kanyang gawin at ang pagtataguyod sa kanya ay alalahanin ng ina. Nagtatrabaho si Aling Imelda bilang isang guro sa kanilang nayon at sapat na ang kanyang kita para sa kanilang mag-ina. Gayunpaman, tumanggi si Greg na umupo na lang sa likuran ng kanyang ina at walang ginagawa. Kaya't kahit nag-aaral pa siya ng kolehiyo, ay unti-unti siyang nagsimulang makilahok sa negosyo. At pagkatapos niyang graduate, ay nagbukas siya ng kanyang unang kumpanya na unti-unti naman lumago. Hindi siya milyonaryo, pero nakabili siya ng bahay at sasakyan at napaayos rin niya ang bahay para sa kanyang ina sa nayon na kung saan ay pensyonado na. At pagkatapos ay nagpakasal si Greg. Noong una, hindi gusto ni Aling Imelda ang kanyang manugang, isang spoiled city girl na anak ng isang lokal na banker. Samantala, hindi niya kinailangang mabuhay kasama ito.
Ang mahalaga ay gusto ni Greg ang babae at tila maayos naman ang lahat para sa mag-asawa. Samantala, hindi gaanong nakikipag-usap si Christine sa kanyang biyanan at hindi kailanman ito pumunta sa nayon. Pinahalagahan din ng mga magulang ni Christine ang pinili ng kanilang anak, ngunit naramdaman nilang may talent si Greg sa negosyo at malayo ang mararating nito. Higit pa rito, mahal nila ang kanilang anak at tinutupad nila ang lahat ng hiling nito. Sanay si Christine na magpapalit-palit ng mga alahas, pumunta sa mga mamahaling butik at pumunta sa mga resorts. Tinutupad ni Greg ang lahat ng hiling ng kanyang asawa at mukha silang isang napakasayang mag-asawa. Kaya naman noong nasawi si Greg, hindi lubos maisip ni Aling Imelda na mabilis itong makakalimutan ng asawa at mga biyanan. Lumapit si Aling Imelda sa libingan ng kanyang anak. May bukol sa kanyang lalamunan at tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Tila nailuha na niya ang lahat ng kanyang luha sa loob ng 40 araw. Ngunit sa sandaling mapunta siya sa libingan ng kanyang anak, sumiklab ang sakit at umiyak siya ng todo. Nakakuha ng lakas si Aling Imelda na alisin ang mga nalantang bulaklak mula sa puntod, punasan ang larawan na nasa lapida at maglagay ng sariwang mga rosas. Pagkatapos, nanghina ang kanyang mga binti at bumagsak siya sa libingan ng kanyang anak at humagulhol. Tila walang puwersa na makapag-aangat sa kanya muli at walang sino man ang makakatulong sa kanya. Gayunpaman, marahil ay may hangganan ang lahat, pati na rin ang bilang ng mga luha. Tumayo siya at tahimik na tinitigan ang litrato ng kanyang anak. Pagkatapos ay tumingin siya sa langit. Tumahimik si Aling Imelda. Huminga ng malalim at nagpumilit na bumangon. Ilang sandali lamang ay bigla siyang nakarinig ng tawanan mula sa kanyang likuran. Napakatalim at hindi bagay sa atmosfera ng sementeryo. Nanginig si Aling Imelda at pagkatapos ay lumingon. Agad niyang nakita ang mga mata ni Christine. Nakatayo sa tabi niya ang manugang. "Kamusta na, Christine?" Sabi ni Aling Imelda habang pilit na hindi pinapansin ang malamig na tingin ng manugang. "Dumating ka. Hindi mo nakalimutan na ngayon ay ika-40 araw mula nang mamatay si Greg." Ano naman? Nandito ako para sa isang bagay. Napadaan lang ako." Nakangiting sabi ni Christine. Ang kawawang ina na nagulat ay hindi makapagsalita. Ngayon lamang niya napansin na hindi nag-iisa si Christine. May lalaking nakasuot ng mamahaling suit na nakatayo sa tabi ng manugang. Mayroon itong ibinulong kay Christine na siyang ikinatuwa nito. May bahagyang ngiti sa mukha ng lalaki at nakangiti rin si Christine. Ang lahat ng pangit at di kapani-paniwalang tagpong ito ay nagaganap sa tabi ng libingan ng kanyang anak at sa ika-40 araw pagkatapos ng libing nito. "Darling, tara na. Ilalagay ko lang ang bulaklak sa libingan ng lola ko. Anibersaryo niya ngayon." Sabi ng kasama ni Christine. "Oo, darling." Sagot ni Christine. At pagkatapos ay naglakad sila papalampas sa libingan ni Greg. Nakatayo lamang doon si Aling Imelda at pakiramdam niya ay nasusuka. Nasa piling na ng ibang lalaki si Christine at mas mahalaga pa ang lola ng kanyang kasintahan kaysa sa sariling asawa. "Yan ba ang nanay niya?" Narinig ni Aling Imelda ang boses ng lalaki. "Oo, isang babaeng magsasaka katulad ng kanyang anak." Sabi ni Christine habang nagwawasiwas ng kamay ng may paghamak. "At ang bata, napagpasyahan mo na ba kung anong gagawin mo sa kanya?" "Oo, napagdesisyonan ko na ang lahat. Hindi ko kailangan ng anak ng isang talunan." Nag-usap sila na parang poste o wala si Aling Imelda. Pero nang marinig ng matandang babae ang tungkol sa bata ay kumilos ito. Nagmadali siyang habulin ang kanyang manugang at hinawakan ang kamay nito. "Christine, buntis ka ba, anak? Huwag kang gumawa ng kasalanan. Apo ko yan at ang nag-iisang naiwan ni Greg." Nag-aalalang sabi ni Aling Imelda at nakatingin sa mga mata ng kanyang manugang. Pero ang maganda nitong mukha ay nasira nang bigla itong umisi. Bigla nitong hinila ang kamay mula sa hawak ng biyanan. "Anong bata? Baliw ka na bang matanda ka? Sira na ba talaga ang ulo mo?" Galit na sabi ni Christine. "Pero kasasabi mo lang." Nalilitong sagot ni Aling Imelda. "Makinig ka sa akin. Huwag kang makikinig sa usapan ng ibang tao. Hangal na matandang taga-probinsya. Sa tingin mo ba'y magkakanak ako galing sa talunan mong anak?
Bakit ko naman gugustuhin yun? Hindi lang siya namatay, kundi pati na ang kumpanya niya ay nabankrupt. Paano ito nabankrupt? Maayos naman ang lahat para sa kanya. Oo, maayos naman. Pero sandali lang yun. Kamakailan lang ay nabaon siya sa utang. Sige na, umalis ka na. Hinawakan ni Christine ang kamay ng kasamang lalaki at naglakad na paalis. Samantala, bumalik si Aling Imelda sa puntod ng kanyang anak at napaluhod. Totoo ba talaga ito? Anak ko, hindi ko maintindihan. Mahinang sinabi ng matanda. Tumingala siya sa langit na nakapurong asul. Tila sa ilalim ng ganitong kalangitan ay walang kasamaan, sakit, pagkawala o panlilinlang. Ngunit ang katotohanan ay naroon ang lahat ng iyon. Matagal na umupo si Aling Imelda na walang iniisip. Tanging mapait na sakit lamang ang nararamdaman. Hindi niya napansin ang bumalik sina Christine at kasama nitong lalaki dahil hindi nito binigyang pansin ang dating biyanan. Hindi rin naririnig ng nagdadalamhating ina ang awit ng mga ibon o ang malayong ingay ng lungsod. Si Aling Imelda ay nilamuna ng kanyang kalungkutan. Oo nga at ang kanyang anak ay nabuhay, nagsumikap at gumawa ng kung ano-ano. Pero sa huli, wala nang makaalala sa kanya maliban sa kanyang ina. Sa kasamaang palad, hindi nag-iwan ng baka si Greg sa mundong ito. Hindi alam ni Aling Imelda kung gaano na siya katagal na nakaupo roon nang biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Ang kaibigan ni Greg na si Christian ang tumatawag. Naisip niya na mayroon pang nakakaalala sa kanyang anak at sinagot niya ang tawag. Hello po, tita. Nasa sementeryo po ba kayo? Oo, andito ako. Pwede niyo po akong hintayin dyan? Katatapos lang po ng trabaho. Pwede po tayong pumunta sa isang cafe pagkatapos at alalahanin si Greg. Oo, sige. Sumang-ayon si Aling Imelda at makalipas ang isang oras ay nakaupo na sila sa isang maliit na cafe. Hindi bumababa ang pagkain sa lalamunan ni Aling Imelda at ang galit na kanyang nararamdaman kay Christine ang nagpapakirot sa kanyang dibdib. Paano nito nasabi ang mga iyon sa kanyang anak at anong bata ang tinutukoy nito? Napagpasyahan ni Aling Imelda na sabihin kay Christian ang tungkol sa pagkikita nila ni Christine. Nakinig naman ng mabuti si Christian at pagkatapos ay napabuntong hininga ito at sinabi ang lahat. Opo, nagkaroon ng mga problema si Greg sa trabaho nitong mga huling buwan. Ang mga supplier ay nagbigay ng mababang kalidad na mga materyales. Tapos nagkaroon ng seryosong depekto sa construction at nagsimula ang mga investigasyon. Nasa dulo na ng kanyang pisikal at emosyonal na lakas si Greg. Pwede naman sanang tumulong ang kanyang biyanan. Pero tumanggi ito dahil nagbabalak ng maghiwalay sina Christine at Greg. 3 buwan ang niloloko ni Christine si Greg. Kalaguyo nito ang bata at matagumpay na anak ng kaibigan ng kanyang ama. Ang kawawa kong anak. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang lahat? Ayaw po niyang mag-alala kayo. Sabi ni Christian at biglang tumahimik. Halatang nag-aalangan sabihin ang iba pa. At ang bata? May sinabi si Christine tungkol sa isang bata. Napagtanto ni Christian na nasabi na niya ang ibang bagay, kaya't kailangan na rin niyang sabihin ang iba pa. Matagal nang gustong magkaanak ni Greg, pero ayaw naman ni Christine. Ayaw niyang masira ang kanyang katawan. Pero isang araw, bago tuluyang masira ang kanilang relasyon, nagkasundo sila ni Greg. Kung ayaw niyang manganak, kukuha sila ng isang surrogate mother. Binayaran ni Greg ang lahat ng gastusin at agad silang nakahanap ng isang babae na pumayag magdala ng kanilang anak. Sa simula, maganda ang lahat. Pero nagulo na ang lahat nang nagsimula ang mga problema sa kumpanya. Lumala ang pinansyal at nagloko si Christine. Hindi na iniinda ni Greg ang mga yon. Gusto na lang niyang maging ama. Anong nangyari sa babae? Namumutlang tanong ni Aling Imelda. Nararamdamang maririnig ang isang masamang balita. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Pagmamadaling sinabi ni Christian upang pakalmahin ang matanda. Sa pagkakaalam ko po ay buntis pa rin siya. Maliban na lang kung... Maliban na lang kung ano? Maliban na lang kung inutusan ni Christine na ipalaglag ito anumang oras. Dahil may buong karapatan siya ayon sa kontrata. Sa totoo lang po, akala ko'y nagawa niya na yun.
Hindi ako nakikialam sa usaping ito at hindi ko po sinabi sa inyo sa simula dahil akala ko ay kay Greg at Christine lamang ito. Isang masamang panaginip. At pagkatapos ay humagulhol si Aling Imelda. Christian, tulungan mo kong hanapin siya. Baka hindi pa huli ang lahat. May utang ka sa kanya, hindi ba? Ilang beses ko na siyang nakita noong hinatid siya ni Greg sa klinik. Ang alam ko lang ay galing siya sa ampunan. Ang pangalan niya ay Jenny at mayroon na siyang anak na babae. Sabi ni Christian habang nag-iisip. Pagkatapos ay tumango siya at sumang-ayon. Hahanapin ko po siya. Pangako. Nang sumunod na araw, nakakuha si Christian ng sagot mula sa private na klinik kapalit ng malaking halaga. Napag-alaman niyang inutusan ni Christine ang surrogate mother na ipalaglag ang sanggol sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis. Ngunit tumanggi ang klinik sa kahilingan ni Christine, pero nangako silang ipapaampon ang bata pagkatapos ng kapanganakan. Samantala, biglang nawala ang surrogate mother. Lumipat ito mula sa kanyang inuupahang apartment. Hindi rin ito sinasagot ang mga tawag at wala ito sa kanyang tinitirhan. Kinansela ni Christine ang kontrata dahil imposible nang mahanap si Jenny. Ngunit dahil sa pakiramdam ng pagkakasala sa kanyang yumaong kaibigan, gumawa si Christian ng paraan. Ginamit niya ang dating koneksyon sa pulisya at humanap din siya ng mga taong makakatulong sa kanya. Sa hindi kalaunan ay natanggap ni Aling Imelda ang pinakahihintay na address. Nalaman nila na lumipat si Jenny sa kalapit na bayan at nanirahan kasama ang isang kaibigan mula sa ampunan. Tumakas ito kay Christine dahil hindi niya lubos maisip ang gusto nitong gawin. Sa kabutihang palad, hindi nag-abala si Christine na hanapin siya. Iniisip na ang pagkansela ng kontrata ang nagpalaya sa kanya mula sa obligasyon at sa abala ng isang hindi kanais-nais na bata. Nasa harap na ng maliit at maayos na bahay si Aling Imelda at nag-aatubiling pumasok. Hinila niya ang kandado sa gate at pagkatapos ay pumasok sa bakuran. Ang unang nakita niya ay ang isang 5 taong gulang na batang babae sa tabi ng hardin ng bulaklak at nagdodrawing ng kung ano-ano sa lupa gamit ang isang patpat. "Hello po, sino po ang hinahanap niyo?" Mausisang tanong ng batang babae. Sa tingin ko, ang nanay mo. Nauutal na sagot ng matandang babae. "Sandali lang po." Nauunawa ang tumango ang bata at tumakbo papasok ng bahay. Di nagtagal, isang matangkad at payat na babae ang lumabas sa balkonahe na walang bakas ng pagbubuntis. Bumagsak ang puso ni Aling Imelda. Naisip niyang ipinalaglag na ni Jenny ang bata. "Ikaw ba si Jenny?" Tanong ni Aling Imelda na nanginginig ang boses. "Hindi po." Tumingin ang babae sa matanda ng may pagdududa. Bakit niya po siya hinahanap? Nababalisang ipinaliwanag ni Aling Imelda ang dahilan. Nakinig ang may-ari ng bahay at pagkatapos ay sinabi nito na pumunta si Jenny sa palengke. "Sa palengke? Pero kabuwanan na niya." Nagtatakang tanong ng matanda. Hindi po kita maanyayahan sa loob ng bahay dahil magulo po. Pero pwede ho kayong maupo dito sa bangko habang nag-iintay." Tumango si Aling Imelda at pagkatapos ay naupo sa bangko. Ilang beses niyang napansin ang batang babae na tumatakbo papunta sa bakod at tinitingnan siya. At pagkatapos ay agad na tumatakbo pabalik sa loob ng bahay. Waring nag-uulat na hindi pa siya umaalis. Maya-maya, sa dulo ng kalye, nakita ni Aling Imelda ang isang buntis na babae. Halos hindi na ito makalakad, bitbit ang isang malaking bag sa kabilang kamay. At sa kabila naman ay mahigpit na hawak ang kamay ng isang batang babae na kasing edad ng batang tumatakbo sa bakuran. Lumapit ang buntis na babae sa bahay. "Ikaw ba si Jenny?" Mabilis na tanong ni Aling Imelda habang lumalapit ang babae. "Opo." Maingat na sagot ng babae at napabuntong hininga habang inilalapag ang mabigat na bag. "Sino po kayo at anong kailangan nyo?" "Ako si Imelda, ina ni Greg." "Bakit po kayo nandito? Sinabi ko na sa inyo na hindi ko ipapalaglag ang bata. At huli na rin naman. At isa pa, hindi ko siya ibibigay sa ampunan." Nanginginig na sinabi ni Jenny. "Ano bang sinasabi mo? Matalino ka. Mabuti na lang at hindi ka nakinig kay Christine.
Sabi ng matanda na halos hindi mapigilan ang mga luha. Wala akong alam. Halos muntikan nang hindi kita makita. Bakit po? Para sabihin sa'yo na pwede kang umasa sa akin. Tutulungan kita at kung ayaw mong palakihin ang bata, ako ang mag-aalaga sa kanya. Hindi ko po siya ibibigay kahit kanino. Akin siya. Mahinang sabi ni Jenny at biglang umiyak. Niyakap ni Aling Imelda si Jenny at sinusubukang pakalmahin ito. Ngunit kahit siya mismo ay napaiyak din. Bakit ba tayo umiiyak dito? Baka dapat pumasok na tayo sa loob ng bahay kahit hindi masyadong palakaibigan ang kaibigan mo. Nang mabanggit ang may-ari ng bahay, biglang nagdilim ang mukha ni Jenny. Talaga po bang mapapagkatiwalaan ko kayo? At sinigurado naman ni Aling Imelda na mapagkakatiwalaan siya. Kung ganoon po ay lumayo po muna tayo ng kaunti. Iniwan ni Jenny ang mga pinamili sa gate at naglakad ng mabagal na parang pato, papunta sa bangko sa kabilang kalsada. Sumunod ang batang babae at ganoon din si Aling Imelda. Nakaupo na sila sa bangko nang sumilip mula sa bahay ang kaibigan ni Jenny at tumingin sa kanilang direksyon ng masama. Kinuha nito ang mga pinamili at muling pumasok sa bahay. Bakit ka nagbubuhat ng mabibigat na bagay? Malapit ka ng mga anak. Wala po akong magagawa. Magkasama po kami lumaki ni Pamela sa ampunan. Siya lang ang pumayag na kupkupin ako. Pero kailangan ko pong tumulong sa lahat ng bagay. Ikinuwento ni Jenny ang buong istorya niya. Nang umalis siya ng ampunan, nag-aral siyang magluto at nagtrabaho sa isang maliit na panaderya. Nakilala niya ang isang lalaki at nagmahalan sila. Pero iniwan siya nito nang marinig na siya'y nagdadalang tao. Ipinanganak niya ang isang babae at nangupahan sa isang maliit na silid kung saan ay maliit lamang ang bayad. Ang silid ay kakilakilabot. Ang mga sulok ay tinutubuan ng mga amag at tumutulo ang bubong. Dahil dito, madalas na magkasakit ang kanyang anak na si Kayla. Sinabi ng mga doktor na kailangan nilang lumipat ng tirahan, kundi ay magkakaroon ng sakit sa baga ang bata. Ngunit wala siyang pera. Hanggang sa nabalitaan niya ang tungkol sa pagiging surrogate. Napagpasyahan niya na ito na ang kanyang pagkakataon para makaahon sa kahirapan. Sa kasamaang palad, wala siyang ibang paraan upang mailigtas ang kanyang anak. Gumawa ng kontrata ang klinika para sa kanya, hanggang sa nagkaroon sila ng customer na sina Christine at Greg. Nang siya ay mabuntis, nagrenta si Greg ng apartment para sa kanya at sa kanyang anak. At sa wakas ay nakapamuhay siya ng normal. Noong una, hindi inakala ni Jenny na magiging ganito kasalimuot ang sitwasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang maunawaan niya kung saan patibong siya nahulog. Araw-araw ay lalo siyang napapamahal sa sanggol na kanyang dinadala. Nauunawaan niya na hindi niya kadugo ang sanggol. Ngunit para sa kanya ay anak niya pa rin ito. Isang araw, ipinagtapat niya ito kay Greg na siyang tanging tao na nakikialam sa kanyang buhay. Ngunit nangako ito na hindi niya sila paghihiwalayin ng bata. Binanggit pa nito na maaaring magkaroon sila ng relasyon. Dahil sa tuluyan ng lumayo si Christine sa asawa, inamin ni Greg sa kanya na maghihiwalay na sila ni Christine. Lubos ang kasiyahan ni Jenny noong mga sandaling iyon, ngunit namatay si Greg at naalala siya ni Christine na walang balak magbayad para sa sanggol na hindi niya gusto. Sa pamamagitan ng panlilinlang, dinala siya ni Christine sa klinika. At sa hindi sinasadya ay nadinig niya ang usapan sa pagitan ni Christine at ng doktor tungkol sa pagpapalaglag o pagdadala sa ampunan. Dahil sa sobrang takot ni Jenny, tumakas siya sa klinika at kinuha niya ang anak sa paaralan. Naglakad siya sa lungsod ng walang patutunguhan. Takot siyang bumalik sa apartment o mangupahan dahil alam niyang mahahanap siya ni Christine. Hanggang sa nakasalubong niya si Pamela. Hindi talaga sila magkaibigan, kundi magkakilala lamang. Pinakinggan ni Pamela si Jenny at nag-alok ito ng tulong, ngunit hindi libre. Kapalit ng matitirhan, hiningi ni Pamela kay Jenny na magtrabaho bilang kasambahay o kung ano paman. Gustong mabuhay ni Pamela na parang isang reyna. Naiintindihan ni Jenny na sa bandang huli, itataboy din siya ni Pamela kapag isinilang na ang sanggol. Dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa kanya at takot si Jenny na mauwi siya at ang mga anak niya na tumira sa kalsada.
Naisip niyang bumalik sa dati niyang inuupahan. Ngunit ang pag-iisip sa isang madilim at basang silong ay napapaiyak na siya. Bukod pa rito ay baka muling magpakita si Christine, kaya't muli na naman niyang mararamdaman ang pakiramdam ng nakakulong. Matapos makinig ni Aling Imelda kay Jenny, napagpasyahan niyang tulungan ito. Anak, baka gusto niyang pumunta sa aking bayan. May maganda akong bahay at hardin. Magiging masaya ang mga bata doon. Talaga po? Pero hindi niyo po ako kaano-ano. Pati na rin ang anak ko. Paano mo nasabi yan? Ikaw ang ina ng aking apo. Kaya't parte ka na ng pamilya ko. At si Kayla ay magiging apo ko na babae. Noong araw ding iyon, umalis sina Jenny, Kayla at Aling Imelda patungo sa kanilang bayan. Hindi nagtagal at ipinanganak ang apo ni Aling Imelda. At ngayon ay mayroon na siyang dahilan upang mabuhay. At handa siyang maghintay kahit man lamang hindi bababa sa 20 taon bago siya pumunta sa kabilang buhay. Salamat sa pakikinig at ito nga pala ang inyong ineng na nagsasabing, huwag kailanman mawala ng pag-asa. Kapag akala mong tapos na, magpapadala ang Diyos ng himala. Ang pananampalataya ang dahilan upang ang bagay na imposible ay maging posible. Ang pag-ibig ang siyang nagpapagaan sa lahat ng bagay. Ang pag-asa ang gumagawa upang maayos ang lahat ng bagay. At ang pamilya ang nagbibigay saysay sa buhay.